Natatawa na lang kami ni Hana sa kanilang dalawa. Inilabas ko ang kaliwang bahagi ng aking dibdib at pinadede ko ang aking sanggol. Umiiyak na kasi ito. Halatang gutom na dahil pagdangpi ko pa lang ng nipo ko sa labi nito ay agad itong dumede. Ang sarap sa pakiramdam na nagpapa-breastfeed ako sa aking anak. Maganda raw kapag gatas ng ina para iwas sakit at healthy ang bata. Mabuti marami kang gatas, ate. Si Hana habang buhat-buhat niya si Angelo. Kaya nga saka mabuti na lang para tipid rin sa gatas. Nakangiti kong tugon. Sina Mama Lu at Ate Des naman ay nag-aasikaso na ng pananghalian namin. Hana, sumama ka na lang kaya sa amin bukas sa Heaven City. Yaya ko kay Hana. Gusto ko man po sumama kaso ayoko naman dumagdag sa pasanin ng anak ni Mama. Malungkot ang mukha ni Hana nang sinabi niya iyon. Hana, huwag mo na isipin iyan. Mabait naman si Darwin. Saka isa pa, mamimiss ko itong pogi na ito. Nanggigigil na pinisil ni Mama si Angelo sa ilong nito. Dito na lang po kami, Mama. Kapag malaki-laki na si Angelo, maghahanap na rin po ako ng trabaho. Tanggi ni Hana sa alok namin ni Mama Lu. Kaya nga, sumama ka na lang sa amin. At least kapag nagtrabaho ka, may mag-aalaga sa anak mo. Pangungumbinsi ni Mama kay Hana. Pag-iisipan ko po, Mama. Nahiya namang wika ni Hana. Maya-maya'y dumating na si Darwin. Good morning, everyone! Nakangiti nitong bati sa amin. Kanina, good pa ang morning ko. Ngayon, bad na. Bulong pa ni Hana pero narinig din naman pala iyon ni Darwin. Mukhang hindi yata magandang isip mo, Miss Masungit. Mapaklangiti ni Darwin at pang-aasar kay Hana. Inirapan lang ito ni Hana pero dumiretso naman na si Darwin sa tapat ni Hana at kinulit nito si Angelo. O buti pang poging ito, laging nakangiti. Samantalang ang iba dyan, lagi nakasimangot dahil pang may bunga ng dalaw araw-araw. Pasari ni Darwin kay Hana. Bahagya pa siyang sumulyap kay Hana. Napapailing na lang ako na nakangiti habang nakatingin sa dalawang ito. Ang lakas ng chemistry nilang dalawa at bagay sila. Ikaw talaga, aasarin mo pang tao. Saway naman ni Mama Lu kay Darwin at kinuha sa Angelo kay Hana. Akin na nga itong batang to. Kinuha ni Mama Lu ang bata kay Hana. Bumaling naman ang tingin ni Darwin sa amin ng anak ko. Hello, baby ganda. Mabutit nakalabas ka na. Kinulit-kulit pa ni Darwin ang bata habang dumadede ito sa akin. Pumasok naman si Hana sa kwarto at may kinuha ito. Mama, isanla po ninyo itong singsing na ito. Inabot ni Hana isang singsing kay Mama Lu. Sa palagay ko po, malaki ang halaga niyan. Pasasalamat ko po iyan sa inyo dahil sa pagtanggap ninyo sa akin dito. Napako ang tingin ko sa singsing. Parang pamilyar iyon sa akin. Napatingin naman si Darwin sa singsing at bigla na lang nitong kinuha ang singsing sa kamay ni Hana. Saan mo nakuha singsing na ito? Tanong ni Darwin kay Hana na hindi kumukurap ang mga mata. Akin na nga yan. Wala kang pakalam kung saan ko napulot yan. Masungit na sabi ni Hana kay Darwin. Tinatanong nga kita na maayos. Saan mo napulot ang singsing na ito? Matigas na tanong ni Darwin kay Hana. Sa impyerno ko nakuha yan. Galit namang sagot ni Hana. Kapag hindi mo sinabi sa akin kung saan mo kinuha ito, kakasuhan kita ng pagnanakaw. Banta ni Darwin at umiinit ng eksena sa pagitan nilang dalawa. Napaawang ang labi ni Hana sa sinabing iyon ni Darwin. Hindi ito makapaniwala sa banta ni Darwin. Ako? Magnanakaw? Wala sa ugali ko magnakaw. Kahit na magdildil kami mag-ina ng asin, hindi ko nanaising magnakaw, no? Mataas na boses na sabi ni Hana kay Darwin. Tahimik lang kaming tatlo habang nagsasagutan ang dalawa. Kung hindi ka magnanakaw, saan mo nakita o nakuha ang singsing na ito, ha? Galit na ang boses ni Darwin at kulang na lang ay bulyawan na niya si Hana. Ako ang ninakawan at hindi ako magnanakaw. Galing yan sa isang demonyong nanamantala sa akin. Akin na nga yan. Sinubukan ni Hana ang hablutin ang singsing sa kamay ni Darwin, subalit itinaas lang ni Darwin ang kamay niya na hawak ang singsing. Sinong demonyo tinutukoy mo? Pagtitimping tanong ni Darwin kay Hana. Sa tatay ng ano ko. Nakuha ko yan katabi ng pera na ibinayad ng kuripot na doktor na iyon sa akin matapos niya akong pagsamantalahan sa impyernong hotel na iyon. Galit na sabi ni Hana kay Darwin. Ikaw ang babaeng yan? Mahina ngunit malinaw na tanong ni Darwin kay Hana. Anong ako? Anong pinagsasasabi mo? Kunot noon na tanong ni Hana na may halong pagtataka. Ikaw ang babaeng nakasipin ko sa isang hotel na malapit sa bar na gabing iyon. Sa akin ang singsing na ito at para sana ito kay Alea.
Shit! Napapamura na si Darwin at napahilamos ng kanyang mukha. Napaatras na bahagya si Hana sa sinabing iyon ni Darwin. Ikaw ang demonyong na naman tala sa akin. Garalgal na tanong ni Hana kay Darwin. Hindi kita pinagsamantalahan. Gusto mo rin na nangyari sa atin ang gabing iyon. Dahil kung hindi mo nagustuhan iyon, hindi ka mapapaungol. Napaawang ang labi namin tatlo na nakikinig lang sa dalawang nagbabangayan. Hindi ako makapaniwala sa sinabi ni Darwin. Ang kapal na mukha mo! Gago ka! Lasing ako noon! Basta mo nala akong binuhat at dinala sa hotel na yun. Alam mong lasing ako tapos pinagsamantalahan mo ang pagkababae ko? Umigting ang mga panga ni Hana habang sinusumbatan si Darwin. Malakas na sampal ang pinadakpo ni Hana sa pisngi ni Darwin. Napatagilid pa si Darwin nang sampalin nito ni Hana. Pagkasampal ni Hana kay Darwin ay tumakbo si Hana sa kwarto nila ni Angelo. Napahawak na lang si Darwin sa kanyang panga. Ang lakas ng sampal na masungit na yun ah. Pabulong na sabi ni Darwin. Tumingin ito kay Mama Luna, nakataas ang kilay nito sa kanya. Magbuti nga sa'yo at nakatikim ka ng sampal sa babae. Pangasar pa ni Mama Lu kay Darwin. Bitbit pa rin ito si Angelo. Hindi ako makapaniwala na may naganap pala sa dalawa at si Angelo ang naging bunga. Ma, kakampihan mo pang babaeng yun? Maktol naman ni Darwin sa kanyang ina. First time mong masampal ng babae no? Kung hindi ka naman kasi tanga, gagawa ka nila ng keme, mag-iiwan ka pa na ebidensya. Kaya buti nga sa'yo. Saad ni Mama Luna napapangiti pa. Natatawa na lang ako sa kanila mag-ina. Ibig sabihin na ano ko ang batang hawak mo, ma? Kunot ang noo na tanong ni Darwin sa kanyang ina. Mahal ko sa inyo. Nakairap na tura ni Mama Lu. Lumakang bigla ang mga mata nito nang ma-realize na apo niya ang batang hawak-hawak niya. Ibig sabihin, totoong apo kita? Apo kong batang to? Yes! Yes! Natutuwang hinalik-halikan ni Mama Lu ang pisngi ng bata. Ngiti na ngiti naman ang bata. Ma, ako ba talagang ama ng batang yan? Parang lutang pa si Darwin sa katanungan niyang iyon. Ako na lang ang sumagot sa tanong niya. Hindi mo ba narinig ang sinabi ni Hana? Na ang demonyong iyon ang ama ng anak niya. Baka naman tanungin mo pa kung sino ang demonyo na tinutukoy niya. Tinaasan ko siya ng kilay. Nangunot ang noo ko sa bigla niyang pagtawa. Yes! May anak na ako! Ano kang batang to? Sigaw ni Darwin sa tuwa. Nag-ala Spider-Man pa ito. Halika dito anak at magpa-DNA test tayo. Natutuwa pa nitong kinuha ang bata kay mama. Saka naman ito lumingon sa akin. Krisa, may anak na ako. Pero, demonyo ba talaga ako? Natawa ko sa klase ng tanong niyang iyon. Ewan ko sa'yo. Syungi-syungi ka kasi. Hala, puntahan mo ang ina ng anak mo at kumbinsin mong sumama bukas sa atin sa heaven. Utos ko kay Darwin. Mamaya na. Papalamigin ko muna ang ulo niya bago ko kausapin. Baka kasi sakmalin ako. Pagbibiro pa nitong sagot sa akin. Akin na nga yung apo ko. Halika rito, apo. Kinuha na naman ni Mama Lu si Angelo kay Darwin. Natatawa na lang at napapailing si ate dahil sa nangyari. Masaya ako sa natuklasan namin ng araw na iyon. Sino ba naman mag-aakala na si Darwin ang ama ng anak ni Hana? Nainggit tuloy ako sa kanila. Kahit ngayon lang nila nalaman ang totoo, pakiramdam ko'y buo sila. Samantalang kami ni Jennifer, pakiramdam ko, dalawa na lang kaming natira sa mundo. Ang tadhana nga naman sadyang mapaglaro. Minsan pagtatagpuin kayo, minsan paghihiwalayin din kayo. Parang kami ni Jeffrey. Kung dati kinamumuhian ko ito pero ngayon nananabik pa rin ako na makita siya. At umaasa na sana'y mahalin niya rin ako. Na sana dumating ang araw na magkasama kami na masaya, kasama ang mga magiging anak pa namin at ni Jennifer. Hanggang ngayon nangangarap pa rin ako na maging masaya kasama si Jeffrey. Nangangarap ako na mahalin niya. Nangangarap ako na kasama siya. Sana'y mawala ang galit niya sa daddy ko. Nang sa ganoon, matutunan niya rin ako mahalin at pahalagahan. Na sana may happy ending rin ang love story naming dalawa. Jeffrey's POV. After 5 years. 5
taon ang lumipas nang magkahiwalay kami ni Krisa. 5 taon ko na rin siyang hinahana pero sa kasamaang palad, hindi ko pa rin siya nakikita. Nasa aking hotel ako ngayon na bago kong patayo dito sa lugar ng Heaven City. Malapit lang ito sa Holland. 2 oras lang ang biyahe mula Holland hanggang dito sa Heaven City. Kahapon lang binuksan ang hotel na ito kaya pumunta ako rito para bisitahin ang baliw kong kaibigan na si Darwin. Subalit nasa Holland daw siya at busy ito sa kanyang trabaho at sa pamilya niya. Nalaman ko na may anak na pala ito at hindi lang yun, ang anak pa ni Manang Miding ang binuntis ng walang hiya kong best friend. 4 na taon na ang anak nila ng anak ni Manang Miding na si Hana at ang baliw kong kaibigan 1 beses lang akong pinakilala sa anak niya. Gusto ko pa sana siyang yayain dito sa hotel kaya lang busy daw siya. Sa 5 taon, wala akong ginawa kundi ang asikasuhin ang negosyo ko. At ang daddy ni Krisa, umuwi na sa Holland at nandoon ito ngayon sa hotel ko sa Holland. Kaya mamaya babiyahe din akong pabalik sa Holland para puntahan si daddy. At ibigay sa kanya ang titulo ng bahay nila. At gusto ko na itong ibalik sa kanya pati na rin ang Miracle Corporation. Pati na ang iba nilang ari-arian. Ibabalik ko na rin. Lumabas ako ng hotel para maglakad-lakad. Pumasok ako sa isang mall at nag-ikot-ikot. Sa di kalayuan, nakita ko ang damuho kong kaibigan. Kasama nito ang ina ng anak niya at kasama nito si Mama Lu. Nagulat din ang mga ito nang makita ako. "Oh, anong ginagawa mo dito?" Sa lubong pa na tanong sa akin ng kaibigan ko si Darwin. "Anong klaseng tanong ba iyan? Ikaw nga dapat kong tanungin kung anong ginagawa mo dito. Di ba sabi mo busy ka?" Balik kong tanong kay Darwin. "Ipinasyal ko lang mag-ina ko rito pati na si Mama." Sagot nito sa akin habang napapakamot ng kanyang ulo. "Kumusta na po kayo, Mama Luisa?" Bati ko sa ina ng best friend ko at nakipagbeso-beso ako sa kanya. "Eto, at nagbabantay na lang ng mga apo ko." Tipid nitong sagot sa akin at itinuro ang 2 bata. May bitbit itong batang babae na kasing edad rin ng anak ni Darwin. "Oh, kanino naman itong batang to?" Tanong ko sabay hawak sa maliit na kamay ng batang babae. Anak ito ng pamangkin ko." Nag-aalangan na sagot ni Mama Lu sa akin. "Bibi Angelo, last year dito." Utos ni Darwin sa anak nito na 4 na taon pa lang. Buhat-buhat ito. Masunuri naman ang bata at nag-bless nga ito sa akin. "Jennifer, last year last year Tito Jeffrey." Utos pa ni Darwin sa batang babae. Hindi ko pinansin ang pagkautal nito. "Iyo po." Bati naman ang maliit na pastit sa akin. Inabot ko ang aking kamay sa bata na hawak ni Mama Luisa. Nag-bless ito sa akin. Hindi ko maipaliwanag ang nararamdaman ko sa batang ito. Para bang napalapit na ang loob ko sa batang buhat-buhat ni Mama Luisa. "Saan ang punta mo, pare?" Tanong ni Darwin. "Nag-iikot-ikot lang ako. Kaya nga tinawagan kita dahil gusto sana kita isama dito. Kaso, nandito ka na rin pala." Sagot ko sa tanong niya habang kumikibot-kibot ang aking labi na nakatingin sa batang babae. "Pasensya na. Gusto ko lang kasi ipasyal ang mga ito, kaya hindi na kita pinagbigyan. Pero kung gusto mo, you can join us." Umiling-iling ako sa alok ni Darwin sa akin. Naunawaan ko naman siya. "Never mind na lang, pare. Pabalik na rin kasi ako ng Holland ngayon." Sagot ko at tinabik na ang balikat niya. "Okay, pupunta na lang kami sa mansyon mo para bisitahin ang mama ni Hana." Tumango ako sa sinabi ni Darwin. "Walang problema, pare. Pumunta lang kayo doon para naman makita ni Manang si Hana at ang apo niya. Namimiss niya na rin ang apo at anak niya." Tugon ko kay Darwin. "Kumusta na pala ang paghahanap mo kay Krisa? May balita ka na ba sa kanya?" Tanong pa nito. "Wala pa nga, pare eh. Gusto ko nang halugagin ang buong mundo para lang mahanap siya." Sagot ko kay Darwin na laglag ang balikat. Nagkatingin na naman silang tatlo. "Baka naman ayaw lang magpakita sa'yo ng asawa mo dahil sa ginawa mo sa kanya." Sabat ni Mama Lu. "Ma, ang bunganga mo." Saway naman ni Darwin sa kanyang ina. Inira pa naman siya ni Mama Lu at kibit balikat na tumingin kay Hana. "Hayaan niyo po, sir. Mahahanap niyo rin po si Ma'am Krisa." Sabi naman ni Hana. "Naku, Jeffrey. Kung ako sa'yo, itigil mo na ang paghanap mo sa asawa mo. Dahil mahirap hanapin ang taong ayaw magpakita sa'yo. Isa pa, baka nag-asawa na iyon." Hindi ko nagustuhan ang huling sinabi ni Mama Luisa sa akin.
Nasasaktan ang kalooban ko sa sinabi niyang iyon. Paano na lang kung totoo ang sinabi niya? Kapag nagkataon na nag-asawa na nga si Krisa ng iba, sisiguraduhin ko maagaw ko pa rin siya sa lalaking iyon. Ma, huwag mo naman sirain ang araw ng kaibigan ko. Saway ni Darwin sa kanyang ina. Tama naman ang mama mo, Darwin. Tipid kong sabi kay Darwin at tipid na ngumiti. Paano? Alas na ako? May pupuntahan pa kasi ako eh. Tapik ko ng balikat sa kaibigan ko. Pinisil-pisil ko naman ang pisngi ni Angelo. Be a good boy, little boy. Sabi ko kay Angelo. Matamis na ngumiti ang bata sa akin. Bumaling naman ako ng tingin sa batang babae na karga ni Mama Lu. Hi baby girl, ganda mo naman. Hinaplas ko ang buhok nito na hanggang balikat at kulot pa sa dulo. Thank you po. Sagot naman ng bibong bata. Napapangiti ako habang nakatingin sa kanya. Nagpaalam na ako sa kanila at bumalik ako sa hotel para tingnan ang mga dapat pang asikasuhin. Pagkatapos kong ayusin ang lahat ay nakipag-meeting ako sa mga staff sa hotel saka bumiyahe na akong pabalik sa Holland. Bala ko sa susunod mag-stay ako ng 1 linggo sa Heaven City at iikutin ito. Marami rin kasing magagandang view dito. Habang nasa biyahe ako, naalala ko na naman ang sinabi ni Mama Lu na baka may asawa na si Krisa. Pero hindi pwede dahil ako ang asawa niya. At kung sakaling malalaman ko na nagtatago siya dahil nakipagsama siya o nakipag-live-in sa iba, ikukulong ko siya sa mansyon at hindi ko na siya pakakawalan pa. Nakampas ko tuloy ang manibela sa iniisip kong iyon. Akin lang ang asawa ko at walang ibang magmamayari sa kanya kundi ako lang. Makalipas ang ilang oras ay nakarating ako sa hotel sa Holland. Agad akong pumarada sa entrance ng hotel saka bumaba at ibinigay ko ang susi sa staff ng hotel para siya na mag-parking ng aking sasakyan. Pumasok ako sa loob ng hotel at dumiretso sa elevator. Pinindot ko ang 57th floor at nandoon kasi ang ama ng asawa ko. Kasama pa rin ito ang katulong nila noon na si Ate Kimberly. Ilang segundo ang lumipas, nakarating na ako ng 57th floor. Pagbukas ng pinto, saka ako nagtungo sa 2341 room kung saan nandoon ang daddy ni Krisa. Nag-doorbell ako nang nasa harap na ako ng pintuan. Ilang sandali lang ay nagbukas na ang pinto. Sir Jeffrey, ikaw pala. Pumasok po kayo. Si Kimberly na hindi inaasahan ang pagdating ko. Pumasok ako, nahawak-hawak ang envelope na naglalaman ng mga papeles pero nasa kalagitnaan pa lang ako ng silid ay sinalubong na agad ako ni daddy. May bala ka pang magpakita sa akin? Bulyaw agad nito sa akin. Kumusta na po kayo, Dad? Tanong ko. Magaling na ako, Jeffrey. At salamat sa pagpapagamot mo sa akin pero binilaan na kita noon na huwag mong idadamay ang anak ko sa pagiganti mo sa akin at baka pagsisihan mong ginagawa mo. Nagtitimpi nitong sabi. Maupo ka rito. Utos niya sa akin sabay turo sa sofa. Umupo ako at naupo rin siya sa tapat ko. Iniabot kong envelope na naglalaman ng ibang papeles sa titulo ng bahay nila. I'm sorry, Dad. Yun lang ang tanging nasabi ko habang iniaabot ang bagay na iyon sa kanya. What is this? Anya at kinuha sa aking kamay ang envelope. Buksan mo po. Utos ko. Binuksan niya ang envelope at nakita ko ang mukha niya na hindi makapaniwala nang mabasa ang nilalaman ng envelope. Nanginginig pa ang kanyang mga kamay habang binabasa isa-isa ang mga document. Anong ibig sabihin nito, Jeffrey? Tanong pa nito na makulimlim ang mga mata. Ibinabalik ko na ang mga bagay na kinuha ko sa iyo, Dad. Lalo na ang Miracle Company at ang bahay mo. Nagtataka siya sa sinabi ko. Paano nangyari na nasa kamay mo ang bahay ko? Kinuha na iyon ng bangko. Paano napunta sa iyo? Hindi siya makapaniwala na mapapasa kamay ko ang bahay niya. Binili ko iyan sa bangko, Dad. Patawarin mo sana ako kung ano man masamang ginawa ko sa'yo. Oo, nakuha ko na ang lahat sa'yo. Akala ko yun ang makapagpapasaya sa akin pero yun pala. Yun ang makapagpapasakit sa kalooban ko. Lalo na nang mawala si Krisa. Akala ko higit na mahalaga makapagiganda sa'yo dahil sa pagkawala ng daddy ko. Subalit na mawala sa akin si Krisa, doon ko na-realize na mas mahalaga pala siya sa akin kaysa sa anumang bagay na meron ako ngayon. Kaya ibinabalik ko na mga kinuha ko sa'yo, Dad. Isa na lang ang hindi. Si Krisa. Dahil hanggang ngayon hindi ko pa rin siya nahahanap. Malalim akong napabuntong hininga sa sinabi kong iyon kay Daddy.
Namumula at nanunubig na ang kanyang mga mata na seryosong tumingin sa akin. Naiintindihan kita, Iho. Alam kong lumaki ka sa lolo mo at alam ko rin ako sa sinisisi mo at ng lolo mo kung bakit namatay ang daddy mo. Anya, saka bumuntong hininga ito. Matalik kong kaibigan ng daddy mo. Noon pa may humahanga na ako sa galing niya sa negosyo. Nakapagpatayo kami ng restaurant noon. Pareho namin pinagsikapan na paangatin ito pero isang araw nalaman kong nalulong sa bisyo ang daddy mo. Lalo na sa sugal at sa ipinagbabawal na gamot. Nagulat ako sa sinabi niyang iyon. Nagpuno siya ng luha sa mga mata niya habang ikinukwento niya sa akin ang nangyari sa nakaraan. Anong ibig niyo po sabihin, Dad? Totoo bang nalulong si Daddy sa bisyo? Tanong ko na hindi makapaniwala. Totoo ang sinasabi ko sa iyo, Jeffrey. Nalulungan daddy mo sa sugal. Hindi ko na malaya na ang restaurant na pinaghiraman namin ay naibayad niya na sa sugal. Huli na ang lahat ng malaman ko. Nalaman ko na gumagamit din siya na ipinagbabawal na gamot, kaya pinagamot ko ang daddy mo nang malaman ko iyon. Sa awa ng Diyos gumaling siya. Hindi alam ng mommy mo at ng lolo mo nangyari sa daddy mo. Hindi ako makapaniwala na ganoon pala nangyari kay daddy. Pinalabas namin ang daddy mo na may business trip kami sa Amerika. Pero ang hindi nila alam, pinarehab ko ang daddy mo. Noong nakalabas na siya, akala ko'y okay na ang lahat pero hindi ko na malaya na bumalik na naman siya sa bisyo niyang pagsusugal. Nalaman ko na lang na milyon-milyon ang naipatalo niya sa sugal. Hanggang sa ginawa niya ng pambayad ng Miracle Company. Napaawang ang labi ko sa isiniwalat ni daddy sa akin. Sumisingot ito ng kanyang sipon habang ang mga luha niya ay gusto nang pumatak subalit pinipigilan niya lang ito. Hindi iyon ang narinig ko kay Lolo. Hindi niya sinabi na ganoon na nangyari kay Daddy. Hindi makapaniwala kung sabi kay Daddy. Dahil hindi nila alam ang nangyari sa Daddy mo. Noong nalaman ko na ipababayan niya ang company na pareho namin pinaghirapan, nangutang ako sa mga kakilala ko para lang maisalba ang company. Dahil ayoko na mauwi na lang sa wala ang pinagpaguran namin. Noong nalaman ng daddy mo na nangutang ako ng malaki para maisalba ang kumpanya, nahiya siya. Kaya nakausap siya sa akin na huwag ko sabihin sa mommy mo ang mga nangyari. At dahil matali ko siyang kaibigan, inilihim ko ang lahat. Ibig sabihin hindi alam ni Lola nangyari ngayon kay daddy. Kaya ang inaakala niya ay inagaw mo ang kumpanya kay daddy. Sinabi ni Lola na ipagiganti ko ang pagkamatay ni daddy. Sa murang edad ko noon, tumatak sa akin ang paghihiganti sa'yo. Lumaki ako na dala-dala salitang iyon ni Lolo. Wika ko sa daddy ng asawa ko. Hindi kita masisisi, Jeffrey. Pinahanap kita noon at noong high school ka pa lang, nakita na kita. Lagi kitang sinusubaybayan sa balayo. Hanggang sa nagtagpuan landas natin, noong nalaman ko na ikaw nagligtas sa anak ko. Kaya hindi ako nagdalawang isip noon na ipakasal ka kay Chris. Dahil yun ang napagkasunduan namin ng daddy mo noon. At tuwang-tuwa ako na maikasal kayo ni Chris dahil ang pakiramdam ko, natupad ko ng pangako namin ng daddy mo sa isa't isa. Na kapag nagkaanak ako na babae, ipapakasal ko siya sa'yo. Ang laki kong tanga na sinaktan ko mga taong tumulong pa pala para lang maisalba ang kumpanya ng daddy. Ang dami kong pagkakamaling nagawa sa buhay ko lalo na kay Krisa. Naglasing ang daddy mo noong na-realize niya mga ginawa niya. At nang gabing na-aksidente siya, lasing siya noon at hindi siya umabot sa ospital. Nasa vault ko ang sulat sa akin ng daddy mo. Pati na mga records na ipinagamot ko siya sa rehabilitation center. At ang company, binibigay ko na sa iyo dahil para naman talaga yan sa inyo ni Krisa. Seryoso pang sabi sa akin ni daddy at muling binalik sa akin ang mga papeles. Dad, patawarin niyo ako kung nasaktan ko kayo. Higit sa lahat nasaktan ko ang babaeng pinakamamahal ko. Patawarin niyo ako, Dad. Paghingi ko nang paumanhin sa ama ni Krisa, niyakap ko ito at napahagululo ko sa balikat niya. Nagsisisi ako sa mga kasalanan na ginawa ko sa kanilang mag-ama. Matagal na kitang pinatawad, Jeffrey. Naunawaan kita. Ang inihiling ko lang sa iyo, hanapin mo sa Krisa. Gawin mo ang lahat para mahanap ang asawa mo. Ibalik mo siya ligtas at gusto ko mahalin mo siya ng tapat at alagaan na mabuti. May ipapangako mo ba yun sa akin? Kumalas ako sa pagkakayakap kay Daddy at tinawakan ang kamay niya. Pangako, Dad.
Hahanapin ko si Krisa at mamahalin ko siya ng tapat. Hindi ko na siya sasaktan pang muli. Pagkasabi ko noon ay agad na ako nagpaalam sa daddy ni Krisa at tinawagan ko lahat ng mga kilala ko ng mga private investigator para ipahanap si Krisa saan mang sulok ng city at mga baryo sa bansang Maharlika. Krisa's POV. 5 taon na ang nakalipas mula nang tumakas ako sa kulungan kasama si Mama Lu at Ate Des. 4 na taon na ang anak ko si Jennifer. Kasalukuyang nasa spa ko sa malapit sa isang hotel na bagong bukas lang. Ang Queen Hotel dito sa Heaven City. Nag-apply ako bilang taga-facial at taga-manicure at pedicure dito sa Marvelous Spa na pag-aari ng isang sikat na model sa Holland na si Tobias Mercedes. Ako ang palagi nitong nire-request na mag-facial sa kanya kapag pumupunta ito sa Heaven City. Medyo malaki-laki din ang kita ko at nakakaraos din kami kahit papaano. Mula na ipinanganak ko, si Jennifer, inilipat kami ni Darwin sa bahay niya na bagong bili. Sinama niya na rin ang kanyang mag-ina na si Hannah at Angelo. Madalas kami lang ni Ate Des at Mama Lu ang nakatira sa bahay nila. Dahil ang mag-ina niya ay nasa Holland, dinala niya ito sa condo unit niya. Doon na kasi ito madalas na mamalagi at malapit lang doon ang ospital na pinagtatrabahuhan niya at sa 5 taon, nagkaroon na siya ng pharmacy at may 2 branch ito sa Holland at isa dito sa Heaven City at meron din sa bayan ng Barrio Ulap. Palagi niya rin kami pinupuntahan kapag wala siyang pasyente at kapag maluwag ang oras niya. Minsan kasama niya rin ang mag-ina niya kapag dumadalaw sa amin. Subalit parang aso at pusa sila ni Hannah. Madalas silang nagtatalo at hindi nagkakaintindihan. Minsan nga pinapayuhan ko si Darwin na pakasalan na si Hannah. Pero aloko, wala pa raw siyang balak at saka na lang daw. Alam ko may pagtingin na si Darwin kay Hannah dahil minsan ay nagsaselos ito kapag may kausap na ibang lalaki si Hannah. Gusto nga sana ni Hannah na magtrabaho din kaso ayaw ni Darwin at bantayan na lang daw nito ang anak nila. Kung nagtataka kayo kung bakit ganito ang trabaho ko na kinuha, dahil yun ang skills ko. Mahilig ako sa spa. Kaya nga noong mayaman pa ako, palagi ako nagpapaspa. Gustuin ko man sana mag-apply na magandang trabaho tulad sa office, kaya lang marami requirements ang kailangang ipasa. At least dito sa spa na pinasukan ko, resume lang at ang talent mo kung gaano kakagaling maglinis ng kuko ng mga customer ang requirement. Ang una kong minomorder noong nagsasanay ako ay si Mama Lu at Ate Des hanggang sa ipinasok ako ni Darwin sa isang training center sa cosmetology. Kaya natuto rin ako. At yun na nga, nakapasok ako dito sa Marvelous Spa. Katatapos ko lang sa isang customer na nagpa-facial ng mukha. Habang nakaupo ako sa sofa at nagpapahinga, tumunog ang cellphone ko na the keypad. Binili ko ang cellphone ko upang may pantawag ako kay na Mama Lu at Ate Des. Sila kasi nag-aalaga kay Jennifer kapag wala ako. Agad ko sinagot ang tawag ni Mama Lu sa kabilang linya. "Oh, Mama Lu, kumusta si Jennifer?" Agad kong tanong. "Maga ka bang uuwi?" Tanong dito sa akin. "Siguro po, wala namang gaanong customer ngayon." Sagot ko sa tanong niya. "Nandito si Hannah at Darwin. Umuwi ka na maaga ha?" Napangiti ako nang marinig ang pangalan ng dalawa. "Sige po ma, ano pong gusto niyong ulam?" Tanong ko. Bumibili na kasi ako ng ulam bago ako umuwi sa bahay na tinitirhan namin ngayon. "Huwag ka nang bumili ng ulam at may dala si Darwin. Marami ako ikukwento sa'yo mamaya." Nagtataka na naman ako kung ano ikukwento nito sa akin. "Sige po ma, diyan na lang po tayo mag-usap mamaya." Paalam ko sa kanya. Pagkatapos namin mag-usap ni Mama Lu, bigla namang sumakit ang ulo ko. Subalit tinitiis ko lang ang sakit. "Hoy, Alaya, dumudugong ilong mo." Puna ng kasamahan ko na si Ate Lydia. Katatapos lang din ito sa isang customer. "Huh?" Napahawa ako sa aking ilong upang tingnan ang kamay ko na inihawak ko sa aking ilong. Nakita ko ang kamay ko na may dugo. Dali-dali ako nagtungo sa banyo at kumuha ng tissue saka humarap sa salamin. Dumudugo nga ang ilong ko. Hinugasan ko iyon ng tubig at tinayaan lang na umagos ang dugo sa ilong ko hanggang sa huminto ito. Napansin ko na ito noong mga nakaraang buwan pa. Kapag sobrang stress ako, dumudugo na lang basta-basta ang ilong ko. Hindi ko naman yun pinapansin dahil baka sa sobrang init lang ng panahon. Nang huminto na ang pagdugo ng ilong ko, lumabas na ako ng banyo. "Bakit tumudugo ang ilong mo?" Nag-aalalang tanong ni Ate Lydia.
Hindi ko po alam ate. Dahil siguro sa init ng panahon. Sagot ko habang pinupunasan ng tissue ang aking ilong. Ganoon? Dapat magpatingin ka sa doktor, Alea. Baka matulad ka sa pinsan ko na laging dumudugo ang ilong. Tapos sinahayaan niya lang. Yun pala, may stage 4 cancer na siya sa brain. Hindi ko pinansin na sinabing iyon ni Ate Lydia. Grabe ka naman, Lydia. Stage 4 agad? Di ba pwedeng sa init ng panahon lang? Sabat naman ni Ate Apple. Siya ang cashier namin sa spa. Nagsasabi lang ako ng totoo, no? Pairap naman ang sagot ni Ate Lydia kay Ate Apple. Kaya siguro dumugo ang ilong ko dahil sa sobrang init sa labas. Tapos pagpasok ko dito sobrang lamig ng aircon. Wika ko na lang sa kanila. Subalit may gumuhit na kaba sa aking puso. Paano kung magkasakit nga ako? Hindi pa ako handang mamatay. Paano na lang ang anak ko? Sino na lang mag-aalaga sa kanya? Kaya mamaya pagdating ko, sasabihin ko kay Darwin kung may dapat ba akong katakutan sa kalusugan ko. Makalipas ang ilang oras ay umuwi na ako sa bahay. Nagpaalam na ako kay Ate Beth na uuwi na maaga dahil nga masama ang pakiramdam ko at pinayagan naman niya ako. Siya ang manager ng spa.